Hello mga kalaro, tara, laro tayo. For today's video, ang gagawin natin is mag-unbox lang tayo. It's been a while since yung last na nakapag-unbox tayo. So habang nag-unbox tayo, ang pag-usapan natin kung yung tungkol dun sa bagong charges ng mga items na ini-import. So pag nag-import tayo, usually pag pasok siya under de minimis. Ano ba yung de minimis muna? Pag ang item mo is below 10,000 pesos, tax-free yun. So, halos lahat naman ng umu-order online, alam na yung de minimis na yun. Alam na yung rule na ganun. So, I think masyado nating naabuso. I mean, hindi naman abuso, more of masyado nating nagagamit yung loophole na yon to the point na walang nakukuha yung government natin na anything sa mga orders natin below 10,000. So naisip nila, lagyan natin ng cost yung mga items na gano'n kasi masyado nang marami. Kasi dami natin binoprocess na ganito and then we don't get anything. So naisip nila magbigay ng mag-charge ng 430 pesos. So starting actually June, mga mid-June, meron ng charge. Pero ngayon lang in-implement ni DHL yung 430 na cost ng processing ng mga de minimis import items. So for example, ito, nabili ko siya ng $150. That's around 8,600 pesos. So pasok siya sa de minimis, which is less than 10,000 pesos. So, tax-free siya. Pero, upon arrival niya dito sa Philippines, kinontak ako ni DHL, nag-email si DHL sa akin, na I have to pay 430 pesos before they can process it or before they can deliver. So, ang nangyari, binayaran ko. Pwede ka naman magbayad through GCash or through credit card. So, sa akin, para mabilis yung processing, yun, binayaran ko na kagad ng credit card. So, pagkabayad ko ng credit card, around 8:30 AM yun eh. So, pag mga anong oras na, mga 1 PM, dumating na kagad yung item ko. So, mabilis lang din as long as mabayaran nyo kaagad. So, yun. So, heads up dun sa mga order online, may additional charge na yung mga de minimis items natin. At ito yung item ko na dumating from Japan, Char Aznable Custom na Nintendo SP. Napakaganda. Ang kinis pa. So, worth it. Open natin. Ayan o. So, okay pa yung screen. So, super sulit. Napakakinis. So, happy ako sa aking binili. So, yon. More of habang unboxing lang, kwentuhan lang kung ano nangyari. Medyo nanginginig pa ako dahil sobrang excited ko dito sa item na to. Kinakabahan ako dahil ang mahal ng bili ko dito and I want to get the best among yung pasok sa price range na kaya ko. So as you can see, andyan pa yung stickers. Maayos pa. Halos kasi lahat ng mga nakikita ko, burado na yung mga stickers or naka-peel off na yung mga stickers. This one, okay pa siya. Buo pa, as you can see. Makikita mo naman pag maayos ang condition ng isang SP, usually dapat yung mga stickers niya sa likod maayos pa. Then yung print sa harap, as you can see, wala siyang stain, wala siyang ganong gasgas. So napakasulit nito. And yun nga, ang crisp pa nung niya pag open niya, walang ganong gasgas. And yun nga, ang ganda wala siyang problem sa LCD. Parang good as new pa talaga siya. Walang black spots or anything, walang dead pixel at all. So I'm very happy with this purchase. Konting cleaning lang siguro. May mga nakita akong dumi pero madali na lang yung paglilinis. Ayun. So yung purchase na to, it comes with a charger. Pero alam ko tong charger na to, 110 to. So kailangan ng medyo mahirap siyang buksan. So saka na lang natin siya buksan. Hindi naman ganong yan. So, yun. Basta tatandaan nyo sa charger na yun, anything na galing sa Japan, 110 siya. So, kailangan natin ng transformer para hindi siya pumutok.
Ayun. So I think that's it for the unboxing of this this Game Boy SP. More of nag-concentrate tayo dun sa bagong charges ng 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 BOC. Pero yon, heads up na lang sa mga order. Ang final thoughts ko lang doon, I think okay lang naman as long as ma-maximize natin yung 10,000 na de minimis, less than 10,000. Kasi kung tutusin, kung iisipin nyo, nakukuha naman natin ng tax-free from the origin country yung item. So, kung ma-charge man tayo ng mga 430 pesos, mga around 40% lang naman yon. So, not bad. Well, hindi pala 40%, 4% lang pala siya. Tama ba? Yeah, it's just 4% instead of 10% kung order ka sa Japan. O yun, so I think that's it. Be wise when purchasing online. I-maximize nyo yung benefit natin sa de minimis, lalo na meron ng extra charge ngayon. So, yun lang. I think that's it. Till next time. Bye-bye.